Napakarami ang nabibiktima or naluloko nito ngayon. Lalo na't uso ngayon ang online banking at pati ang GCash transfer. Lalo na't nagagamit ito pati dito sa ibang bansa. Yes guys, kahit ang GCash dito, pati ang Philippine online banking ay nagagamit dito sa ibang bansa. Dahil napakarami ng OFW ang nakapag-share sa akin ito, at pati nga yung mga hindi OFW na kakilala ko na may napautang daw silang kakilala nila sa Facebook. Actually, personal nila itong kakilala. Pero dahil nga may tiwala sila dito at dahil kilala nila, ay pinautang nila. Pero huli na nang nalaman nila na nahack pala yung Facebook account ng kakilala nila na pinautang nila. What? Hindi rin ito matrace dahil nga pati ang mukha ng unggoy ay nakakalusot sa SIM card registration sa Pilipinas. Ang lesson dito guys, bago kayo magpahiram lalo na sa kakilala nyo at kahit kakilala nyo pa ito, ay humingi kayo ng video na nagsasalita siya na mangungutang talaga siya ng pera. Nakakahiya man guys, pero at least sigurado kayo na hindi kayo mai-scam at hindi mawawala ang pera na ipapahiram nyo. O kaya guys, mas maigi na i-video call nyo muna bago kayo mag-send ng pera. Lalo na sa mga tao na imposible naman na manghihiram sa inyo. Pwera na lang yung tao na talagang alam nyong laging nangungutang o buwan-buwan na lang nagsasabi na mangungutang sa tuwing mauubusan ng bigas o mawawala ng diaper ng baby nila. Hindi naman guys sa pang-iinsulto or tinatawanan ko ang mga sitwasyon na ganito, pero may mga tao talaga na napagbigyan mo na sa isang pagkakataon at sa pangalawang pagkakataon at minsan nga hindi mo na pinapabayaran dahil nga naaawa ka. Pero ang siste or ang labas ay buwan-buwan ka nang hihiraman lalo na kapag nangangailangan sila. So ginawa ka ng emergency fund. What? So, kailangan din natin guys magdoble ingat dahil yung mga natangay ng scammer, lalo na sa mga OFW, ay hindi rin biro ang 10,000 pesos. Napakalaking pera na yun sa panahon ngayon, lalo na napakamahal ng bigas sa Pilipinas. At huwag na huwag kayo guys magtitiwala or magduda na kayo, lalo na kapag sa ibang pangalan na ipinapasend ng scammer. Dahil ang karamihan, ang modus nila, ay ipapasend nila sa tindahan or sa mga tindahan na nagpapa-GCash o nagpapa-cash in o nagpapa-cash out ng GCash. At doon nila ito ika-cash out. So ligtas ang pangalan nila just in case man magkaroon ng tracing sa mga pulis or NBI. So ayun guys, mag-iingat po tayong lahat. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sana makaiwas tayo sa mga manloloko. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.